Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita matapos ang hindi mapababa na singil ng kuryente, Pangulong Bongbong Marcos posibleng itatalaga di umano si Congressman Marcoleta. Kaya naman Congressman dapat lang mga kaibigan kasi eto mga kaibigan si Marcoleta, isa sa pinakamahusay yan mga kaibigan. Nakita nyo naman kung paano siya mangilatis, di ba? Marcoleta, kwalipikado di umano sa posisyon bilang DOA Secretary. Kaya panawagan ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos na gawing DOA Secretary ang nasabing kongresista. Pero bago ang lahat mga kababayan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe lang po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita dahil sa sobrang taas ng singil ng kuryente na hanggang ngayon ay hindi pa rin naririsolba na nagpapahirap lalong-lalo na sa mahihirap nating mga kababayan. Tila nananawagan ng marami sa ating mga kababayan na gawing DOA Secretary ang magaling at matalinong congressman na lubos na sumusuporta noon pa man kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na walang iba kundi si Congressman Rodante Marcoleta na hindi naman ligid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan lalong-lalo na sa pagrisolba ng mga problema bilang isang matapang at magaling na mambabatas. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, Attorney Marcoleta is really 100% qualified as a DOA Secretary. Ang pasok na pasok talaga siya dyan mga kaibigan kasi magaling to mahusay talaga, mahusay mangilatis. Niya ay di matatawa. Sa diretso magsalita yun mga kaibigan. Makatotohanan at totoong tao sa serbisyo para sa mamamayang Pilipino. May pusong tapat magserbisyo, sana siya na lang ang DOA. Grabe ang konsumin naming mamamayan, lalo na sa OFW na bayarin ng kuryente sa Pinas. Para sa akin ay napaka-kwalipikado ni Congressman Marcoleta as an Energy Secretary. Una sa lahat, ang sinseridad ng bilang public servant ay napaka-ekselente. Pangalawa, magaling na abogado siya, hindi siya basta-basta malinin lang ng mga tusong individual o kumpanya na papasok sa kontrata o departamento ng enerhiya. Pangatlo, mambabata siya. Pwede siyang magrekomenda sa Pangulo at sa lehislatura ng mga batas na makakabuti sa departamento at sa mga konsumidor ng enerhiya, kuryente at langis. Oh yes, you are qualified. Please, Mr. Marcoleta, sir, do not hesitate to accept if President Bongbong Marcos appoint you as the Secretary of Energy, where you can give justice doon sa mga namamalabi sa Meralco, ang mga power, energies, and water agencies. If hawak pa ngayong Energy Secretary, you are the trustworthy Secretary of Energy. Sobrang pasok po si Congressman Rodante Marcoleta. Ang galing kasi ng mga ginagawa niya sa Kongreso bilang kongresista. Magaling siyang magtrabaho, isa na ang ABS-CBN, DepEd at sa Meralco. Kaya pabor po ako maging DOA Secretary siya. End quote. Ang mga kontrobersyal na issue, ano raw ba talaga? Kasi sinabi po ng Pangulong, hinihintay ko na nga lang ani. Hinihintay ko na lamang confirmation at inaalok ko ang sabi ng Pangulo mismo, no? Pangulong BBM. Kami na nga nag-aalok sa kanya pero parang nagdadalawang isip pa eh. Pero parang ang gusto ata ng Kong Dante, wala pang confirmation hanggang ngayon eh.
Dito na po sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan tong, ano ba talaga ang pasya ninyo? Alam mo, Jen, Nelson, nagmula yan dun sa pag-uusap na President, Opo. BBM, pinaalala ko sa kanya yung aming mga adhikain, ano? Opo. Sa dinami-dami nun, ay isa yun ay yung mapababa sana natin yung singil ng kuryente sa bansa. Sapagkat alam naman natin, kung ikukumpara natin ang singil ngayon ng kuryente sa mga bansang karating natin, tayo talagang pinakamataas. Yung residential rates natin, Jen, Opo. ay 9 pesos and 50 centavos per kilowatt Per hour. Opo. Kung ikumpara mo yan sa Malaysia, 4 na piso. Halos kalahati. Opo. Sa mga tweed, paano mo naman, sabi ko, tatanggapin yan. At kapag kinumpara mo naman sa Vietnam, 6 na piso lang ang Vietnam. Per kilowatt hour. Sa Brunei, 4 pesos and 50 cents. So alam ng Pangulo na ganito yung gusto natin mangyari, maibabasa na natin. Ganun din sa commercial at saka industrial. Talagang ang average natin ay 7 pesos and 50 cents. Kabuuan, average. Residential, commercial, and industrial. Okay. Kapag ikinumpara mo sa Malaysia, ang Malaysia ay 4 na piso talaga. 4 na piso pa rin. So mataas ka ng 3 piso at 50 sentimos. Opo. Sa Vietnam, 5 piso lang. Sa Brunei, 3 piso lang per Baba pa kilowatt sa hour. Brunei. Opo. Ito yung challenge ngayon. At Grabe. sabi ko nga sa kanya, maraming reforma ang dapat na magawa. At yung pagre-reforma, Ganoon din sana kamura ng kuryente at mga kaibigan, ano? Isa talaga sa nagpapahirap sa Pilipinas to, mga kaibigan. Kuryente. Ang mahal pa man din nung binabayaran natin buwan-buwan sa kuryente. na yan ay magdudulot ng maraming kasipayuan Dapat kasi bawin na sana ng gobyerno yan, eh. sa maraming mga oligarko sa ating bansa na sila yung nasa likod ng Mataas na po ng yun. paggawa ng kuryente at hindi natin maibababa. Kinakabahan halimbawa yung mga players dahil ako yung ilalagay dyan. Para hindi na sila kabahan, sasabihin ko na ako hindi ako nakikipag-gitgitan dyan. Mas makakatulong siguro ako Oo nga. kung ako'y nandun na lamang doon sa legislative support. Ayun. Alam nyo naman na 2 seat nga. 2 seats ang nakuha ng Sagip Party List. Kaya lang, babantayan natin sapagkat sabi ko nga, ito'y pinangako natin. Totoo. Babantayan natin ang mga reforma kinakailangan matupad, kinakailangan ng mailagay na Secretary ng Energy ay yung tao na magtataguyod ng reforma may sa katuparan. Kuryente pala yung pinag-usapan niyo. Wala pang petrolyo dyan, ano? At saka, Iba pang problema pa yun. ang Iba pang problema yun. Yung sapagkat petrolyo. ang petrolyo ay yung tinatawag na downstream industry. Opo, oo. Dyan ay kinakailangan meron ka dyan na kasapatan. Ano? Dapat meron tayong security. Oo. Dapat may pumasok na oil security program. Kasi kapag ka nagkaroon ng problema kagaya ngayon, ano? Opo. Na hindi natin alam kung kailan maititigil yung digmaan sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine. Ay, kailangan meron tayong program na security sa langis dyan. Saglit lang po. Balikan natin yung bagay na yan. Ako. Ngayon, binabanggit nila kasi sa mga social media. Meron kong nabasa, hindi naman pwede kanya si Kong Dante na Secretary ng Energy kasi hindi naman engineer yan. Oo. Totoo naman, hindi naman ako engineer. Hindi naman walang kinalaman walang alam sa utility economics yan. Opo, oo. Kung babasahin mo naman kasi yung hindi ko, sabi ko sa kanina, hindi ako nakikipagkita. Opo. Nabanggit ko lang yung mga ibang Grabe, mga kaibigan, ano? Kumbaga, inopera na siya tapos siya tumatanggi. komento kasi sapagkat Pero maganda sana talaga, mga kaibigan, kung tanggapin niya sana, ano? kinukonsider nga ako. Natutuwa naman ako. Kung ulitin ko, ako'y nagpapasalamat at ako'y natutuwa, kinukonsider nila ako. Pero kung titingnan mo, ano ba yung qualification ng Energy Secretary? Natitinignan ko sa batas eh. Opo. Sabi niya, dapat citizen and resident of the Philippines. So mamamayan dapat Pilipino. Opo. Pwede ka na, di ba? Oo. Good moral character. Pwede si, Pwede naman. pwede si Nelson. Tumutulong lahat ng mga katangian ko yung ano. Pagkatapos, proven competence in any of the following. Ano Oo. yan? O, ayan. Energy, utility, economics. Medyo babagsak ka doon. Public administration. Pwede. Kaya na natin yan, no? O, ako, meron akong doctorate of public administration sa UP, di ba? Physical or engineering services. Wala tayo. Bagsak ka doon. Management, meron akong master in business administration. Ako MBA SEP. Ayan. Pagkatapos yung pangalima ay abogado. Ngayon, ang sinasabi ko lang, kahit hindi tayo nakikipagkitkitan, yung 3 pasado tayo, tsaka yung qualification, yung 3 nandun din tayo. Pero ulitin ko po, mga kababayan, hindi po ako nakikipagkitkitan. Ang gusto kong makita na mahiran dyan ay yung tao po na talagang magtataguyod ng mga programa at reforma para po yung ipinangako natin na maibaba natin ang singil ng kuryente ay matupad. Sapagkat kahit ang Pangulong Bongbong Marcos, yan ang kanyang adhikain. Sinabi ko sa kanya, alam mo kako, Mr. President, alam ko marami tayong kaibigan sa mga power producers. Ngunit, kinakailangan din natin tingnan yung ipinangako natin. Ang kuryente, napakalaki ang ginagalawan niyang role para sa buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang yung ordinary consumers din.
pati yung negosyo kapag kaya na naibalik mo, naibaba mo. Yung mga umalis dito na nagsibali ka na nagpunta sa Vietnam, nagpunta sa Malaysia, nagpunta sa kasi nga 4 na piso lang kontra sa 7 piso at kalahati. Kaya babalik itong mga ito, sabi ko. And in the final analysis, sabi ko, sa isang kaso na pinagtibay ka ako ng Korte Suprema, alam mo, Manila Electric Company versus ERC. Isa lamang ang issue dyan eh. Ang isang issue lang, sabi ng Korte Suprema, whether or not public good can be subordinated to private profit. Tagalogin mo nga yun, Nelson. Ang kagalingan ng mamamayan, publiko, ay pwedeng mangibabaw sa kita ng isang pribadong Interest ng isang pribadong individual. Whether or not, sabi niya, kailangan bang maipailalim yung pambansang kagalingan sa pribadong interes o sa pribadong kita. Yan ang titimbangin ng susunod na Secretary ng Department of Energy. Maghihintay pa rin kami kung ano magiging kapasyahan po ninyo. Hindi ako yung nagpasya na. Hindi ako interesado sa kailangan malaman ng kababayan natin. Hindi ako interesado. Gusto ko lamang na ang mailagay dyan ay isang tao talaga na tututok sa reforma na pinag-uusapan natin kahit na konti lang ang oras. Kasi kailangan natin dito yung 3 taon para lamang maipaunawa natin sa ating mga kababayan. Paano po kung wala talaga na makita si PBBM? Meron naman siguro din. Basta tingin ko parang wala eh. Siguro baka si Nelson ay ako na lang magre-recommenda kay Nelson. Yung sinasabi ni Kong na makagit-git, wala naman ako nakikita makagit-git. At yun na nga mga kababayan, Lakas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.